meron kasing mga bugok na ano eh. Alam mo naman yung mga nung unang lumabas tong Coachella na yung mga haters, 'di ba, sabi binayaran daw. Kumbaga parang pay to play. Ganun ang term sa ano eh, sa industry eh. Na kung gusto mong makapag set kahit sa mga bar, may mga ganun eh. Actually, dati uso talaga 'yon dito sa Metro Manila. Pero sa Coachella, parang yun ang pinapalabas ng iba na parang nagbayad daw ang ABS-CBN or kung sino man para makapag-usap dun sa Coachella to give them a slot. And actually, dininay na ni Direk Loren yan before. Pero syempre, may mga hindi rin naniniwala, 'di ba? So, hindi mo totoo 'yan, 'di ba? Syempre may mga ganun pa rin. Pero ni-research ko siya. Research tsaka sa AI na rin, tinanong-tanong ko. Tapos sabi nung ano, um, wala daw ganun. Walang ganun na yung parang bibili ka ng slot dun sa Coachella. Kasi unang-una, Coachella na yan eh, di ba? Syempre mamimili yan ng ano ng mga iahanay nila to maintain their prestige. Hindi man sila kukuha ng kung sino-sino lang na porket nakapagbayad ka, sila yung ipe-play mo. That doesn't make sense. Okay? So, if they want to maintain their credibility as the place, the premier concert festival where the best acts in the world performs, then that's gonna be a bad strategy for them kung magpapabayad sila. So doon pa lang, ano na yung logic nung intriga na yon. And also, yung bini pa nga yung binayaran, sabi. Pero ang thing is, since they're a new act dito sa internationally speaking, relatively new sila. Hindi pa sila international like the same way as Blackpink, 'di ba? O yung ibang K-pop acts. Pero they already have a strong following locally dito sa Pilipinas. And ang sabi nung AI ay binabayaran daw 'yon. Tapos given nasa Mojave stage sila, which is the third largest stage in Coachella. I've never been there, so mga nabasa at napanood ko lang 'yan. Ang sabi nung research ko is $10,000 to $15,000 daw ang bayad sa sa most likely ganun daw ang naging bayad sa Bini. Of course, di natin malalaman yung real price. So, if you're gonna consider that, luging-lugi yung Bini dito. Actually, sa totoo lang, marami kayong nawala sa Bini financially. Well, hindi sa nawala. Malaki yung ininvest nila for this show with the hopes that it will pay off. Kumbaga, this is a huge risk that the ABS-CBN management took with the girls. 'Di ba? Kasi ilang linggo na sila dun sa Amerika. Dito sa Pilipinas, let's say sa isang linggo, maka-isang show sila dito, either corporate or another festival or maimbitahan sa isang lugar, 'di ba? Mga shows, 'di ba? Malaki yung kinikita nila doon. As in milyones kada isang labas, 'di ba? As in sobrang mahal daw eh. Kasi meron akong narinig na kwento doon pa lang sa mga stylist, 'di ba? Parang sobrang naging ang mahal na raw ng sumingil ng mga stylist. 'Di ba? Hindi ko alam ha. Pero kung doon pa lang, di lalo na yung actual na act, 'di ba? Siyempre, alangan namang hindi nila singilin yung binayad nila sa stylist. So yung mga na-miss nilang gig sana dito, those were lost, 'di ba? Hindi sila nakapag-book ng more or less isang buwan. Baka 2 buwan pa nga or at least 1 month. And not to mention yung kanilang expenses doon. Yung Airbnb na mansion na ni-rent nila for 1 month at least, 'di ba?
Plus yung transportation nila, tapos syempre yung airfare, with kasama pa yung mga besties, kasama pa yung mga boss, mga managers nila, yung buong team, 'di ba? So, milyones ang ginastos ng Bini para dito. And babayaran sila ng Coachella, mga 15,000, sabihin natin 15,000. Wala pang 1 million 'yun, 'di ba? Pero ano siya, kumbaga, baka sa Airbnb pa lang nila, dun sa bahay pa lang nila, baka ubos na 'yun eh, 'di ba? Anyway, ang point lang dito is malabo na they only got to perform in Coachella because they pay their way for it. That doesn't happen. Coachella is way too big for that. 'Di ba? Hindi nila gawain 'yon, and kasi ang sabi nila, kahit sabi ni Lauren Jogi, it matches eh. It matches dun sa na-research ko at saka dun sa mga sinabi niya dun sa interview. Sabi niya, kasi 'di ba nag-world tour sila last year. So, one of the reasons why they did the world tour is to basically build a portfolio abroad, na parang see what we can do, see what kind of crowds that we can pull, see what kind of numbers yung mga streaming namin sa YouTube, sa Spotify. These are our numbers. So binebenta nila 'yon dun sa mga agent ng hindi lang ng Coachella, basically sa music industry sa Pate, 'di ba? So, and probably in other places too. Pero ang sabi ni Direct Lauren is it might take a couple more years. Feeling niya baka bitin pa yung ginawa nilang effort for them to get picked for Coachella. And fortunately, 'di ba? It was enough. Kasi nandito we just watched it. Isa pang thing, lahat ng gastos, again, hindi lang naman na yung pagpunta mo doon, hindi lang 'yun ang gagastusin mo, 'di ba? Yung damit, 'di ba? Yung damit, yung stylist. Tapos dito, minimal nga yung ginawa nila eh, kasi wala na silang props na dinala eh. 'Di ba, yung iba mayroon pang mga naglalagay pa sila ng mga stairs. So kung gusto mo may mga ganun, yung producer din yung magbabayad noon. Parang wala naman silang ginawang set design na, 'di ba? Parang bare na stage lang yung ginamit nila. Probably para makatipid. 'Di ba? Hindi na sila naglagay ng mga cheche boreche. Wala na sila nung yung parang sa paru-paro sumabit. Wag na kayo magdala nun. Etong screen, siguro naman hindi na nila sisingilin 'yan. USB lang 'yan eh. Kayang-kaya na ng mga graphic artists sa ABS-CBN gumawa niyan. But again, it's a great performance. For me, nag-build up siya ng and by the end of it, Bini owned the stage. They owned the festival. They won the crowd, and hopefully they won some opportunities because of it. Okay,